Kung sino man ang Pangulo, Dating Panot, Pangulo, kay Bangag, Ay nako, sino ba itong tinutukoy ni Atty. Topacio mga kababayan na Pangulong Bangag? Yung Panot, alam natin eh. Kilala natin yung Panot eh. Pero yung Bangag mga kababayan na tinutukoy ni Topacio, sino kaya iyon? Blind item? Puro daw kakengko yan ang mga pinagagawa ngayon mga kababayan eh. Akalain nyo, halos maglulundag daw sa tuwa ang kanyang mga tauhan mga kababayan nitong sinasabing bangag na Pangulo. Ayon kay Topacio ha. Nung inilagay lang daw ng Google Maps mga kababayan na sa halip na South China Sea, doon sa mapa sa Google Maps ni Dan Fernandez ng Google mga kababayan, ay ang inalagay ay West Philippine Sea. Oh! Kung hindi lang daw mga kengkoy ang mga taong ito mga kababayan. Na ang UNCLOS nga na international body, international tribunal mga kababayan, kung ano man yon, hindi ginagalang ng China ang Google Maps pa. Anong uring propaganda na naman daw ito mga kababayan? Ang liit naman daw ang kanilang kaligayahan. Panoorin niyo po ha. kung sino man ang Pangulo, Dating Panot, Pangulo, yes. kay Bangag, tawa lamang ako. Ay, nako, bakit kaya nasabi nito Topacio kung sino man Pangulo ni Panot, Bangag? Panoorin po natin na kung bakit. Dahil tuwan-tuwa itong mga ibang tao na yung Google Maps daw ay Inilagay na daw ang West Philippine may Sea. nakalagay na roon isang portion na West Philippine Sea. Tapos, surrender na ang China. Sasabihin na ng China na, sige, hindi na namin yan ipaglalaban dahil nakalagay na sa, ni Dan Fernandez sa Google Maps eh. OMG. At para sa kanila, malaking tagumpay na yon. Alam nyo, talagang ang tawag ko sa area na yon, kahit sa mga right Talaga namang West Philippine Sea sa atin yun mga kababayan. Dahil mayroong batas eh. Pero ang problema, hindi yan ina-acknowledge ng China. ko, tingnan nyo kung hindi totoo. Talagang yon ay tinatawag nating West Philippine Sea kasi may batas. Si Pangulong Aquino. Yun ang Panot. Yun ang tinutukoy niyang Panot. Pero yung Bangag, sino kaya? Tayo sumusunod sa batas. Opo. Executive order lamang naman. Pero it has the force and effect of law kung hindi ultra vires, kung within the powers of the President, executive order, ay batas din yon. Batas. O a source of law din yun. Yan ay pinag-aaralan sa first year law school na pinangangalanan niya yon West Philippine Sea. Okay. Since siya ang Pangulo ng Pilipinas noon at tayo mga Pilipino, siyempre susunod tayo sa sinasabi Ng Pangulo. ng ating Pangulo. Kung sino man ang Pangulo, Dating Panot, Pangulo, yes. Ano na, kung sino ang Pangulo, susundin. Ang kanyang executive order ni Panot. Panot, Pangulo, yes. kay Bangag, Yung Bangag. Sino yung Bangag? o wala akong sinasabi kung sino yun, ha? Mga ulo eh. So, limitado lang mga kababayan. Ito pa siya na nagsabi niya na, ilan na naman ang naging Pangulo sa ating bansa eh. Kay Magulo, kay Hilo, kay Magulo, hilo. Palamura, In fairness, binanggit niya lahat mga kababayan. kay Nananaba ko, ay may suksok na tawa ako sa bibig. Ano yun? Si FBR. Kahit Opo. sino, kay laging lasing. Laging lasing. Sino yung laging lasing na Pangulo? Kasi ang importante, kung sino yung Pangulo nung panahon na yon, yun yung masusunod. Kaya tinatawag ko talaga dyan, West Philippine Sea. Opo. Pero ang problema naman, Ang hindi problema. naman po ang Pilipino eh. Hindi naman po ang Pilipinas. Ayun. Ang problema ay ang international community at lalo na ang China. Ang China. Nagkiklaim noon na teritoryo niya yung portion na West Philippine Sea. Ngayon, kung nilagay ng Google yung West Philippine Sea, kasi doon kine-question, ano ba yung West Philippine Sea? Opo. Tayo, tinatawag natin yung West Philippine Sea. Hindi naman nire-recognize ang China. Anong silbi noon? Google Maps yun eh. Yung Google Maps naman, hindi naman binding yung kahit kanino eh. Ang problema, Kaya nga mga kababayan, no? Sa Google Maps sa mga kababayan, mayroong mga label na bahay ni Totoy, bahay ni Ungas. Mukhang pwede atang i-claim ang isang area mga kababayan, lalong-lalo establishment o baka
lugar, pwede mong lagyan, i-request mo sa Google na ilagay ang pangalan doon. Mukhang ganyan lang. Pero dito kina Tariela, yan, nagdiriwang sila. Nagsisitalunan. Dahil nilagay na doon sa Google. Nakikinig kayo kay Dan Fernandez, naglagay na sinusunod. Pero Tony, Baka nilakad yan ni Dan Fernandez. Ang lakas talaga sa Google ni Dan Dansoy. sikat nun Google, di ba? Hindi porkit nakalagay sa Google, hindi porkit nakikita sa Google o nasa Google Maps, yun na ang tawag doon. Iba-ibang tawag eh. Ang tanong, i-honor ba yan ng China na in the first place sa China, walang Google? Hindi rin nila yan makikita. Kung anong tawag natin doon, okay yun para sa atin. Walang problema tayo roon. West Philippine Sea. Gusto mong tawagin West Philippine Sea. Di ba? Believe na tayo kung makukuha talaga yan sa panahon ni Ngag-Ngag ha. Ni BBM. Kung kaya niya mga kababayan na makuha talaga na, atras na ang China. Papalakpak na kami. Pero kung hindi, amoy lang ang matapang mga kababayan sa mga taong iyan. Dungin, ibang tawag ng ibang mga Benham rice, may mga ganon. Iba ang tawag yung islands na yung pinag-aagawan ng Japan, Pag-asa. China. Iba. Tawag ng mga Japanese, ibang tawag ng mga Chinese. Yun ang problema sa international law. Yung Google Maps, hindi po binding yun. Yun ng arbitration Ang liit mga kababayan ng parang nonsense victory mga kababayan. Panloloko lang sa iyong sarili. Dahil wala namang bearing yan talagang sa ating pag-aagawan. Yun ngang arbitration Arbitration. Hindi kinikilala ng China. Ito bang Google Maps kayo naman Ang arbitration ruling mga kababayan hindi kinakilala ng China. Ang Google Maps pa kaya. In the first place, nakaban ang Google sa China mga kababayan. Well, actually, pag ginagamit ko yung Google Map, mas hindi masyadong accurate. Hindi talaga binding yun. Ang pagtuunan ninyo ng pansin ay etong mga problema Tama. ng poverty o paghihirap at gutom ng Etong Ngag-Ngag mga kababayan, obsessed sa West Philippine Sea, na talagang ipapakain nila sa atin mga kababayan na yan talaga ang problema ng bayan. Diyos ko. Ang layo na sa sikmura namin. Ang layo. Ang importante sa amin, BBM, yung safety, security, mawala yung addict sa paligid na nasa salot. Pilipino, kita nyo yung, di ba pinag-usapan na natin yan, yung self-rated poverty noong Marso. Ito, yan. Yung poverty mga kababayan, isa din yan. Problema ng bayan. Yeah. Hindi yung West Philippine Sea. Ano bang, unahin pa ba natin yung West Philippine Sea? Na ang tagal na yung nag-aagawan mga kababayan sa panahon pa ni Marcos Sr. Samantala, ang problema nasa harapan na natin ngayon. Krisis sa bansa. Kriminalidad. Droga. Tumaas. Can you imagine? 52% na Yan. ng mga Pilipino Dumarami ang naghihirap. sinasabing sila ay mahirap. More than half. More than half. Eto social weather station to hindi to the Stratford. The Stratford. O kung ano-anong survey na yung nangunguna doon si Kikot, si Bam. Ay, pagpag. Hindi yung mga surveyan Ala. Survey. Survey test. Madaling matunaw. Samantalang, noong 2024, December, eto, last January, 50% lang. 51% din last February. At ang pinakamataas pala, noong December 2024, kung saan sinabi ng mga Pilipino, 63% na nagsabing Grabe, sila no? ay mahirap. At 12% ang sinasabing sila ay borderline. Hindi yan madidinay ng Malacanang mga kababayan dahil kung hindi talaga tumaas yung kahirapan, bakit panay pamigay nila ng ayuda? Diba? Paano nila ma-justify yung ayuda kung walang mahihirap na mga kababayan? Ang tatanga, diba? Yung mga propaganda nila. Ibig sabihin, nasa bingit sila ng hirap at pagiging maginhawa. Yun ang mabigat. Sino bang Pangulo noong December 2024? BBM! Ayun, Pangulo noong BBM! January 2025? BBM! BBM! Ito na. Salamat talaga ang Pangulo.
Oh, so sino ang dapat kikihin? Oh, yun ang problema natin. Hindi na, kasi naman tayo. Oh. Yung Tapos sinasabing sinadivert nila ang problema sa West Philippine Sea, mga kababayan. At ipagpipilitan pa ng mga buhaya, no? Yung sa trike ko, mga kababayan. Bakit hindi nyo tinatapik ang West Philippine Sea? West Philippine Sea, paki namin dyan. Unahin nyo ang problema talaga ng bayan. Para ba kalimutan ang inyong mga kagaguhan? Mga kaululan? Doon kami sa West Philippine Sea. Feeling natin makababay, sila lang nagpapalaki lang yan eh. Para pag-usapan, diversionary tactic mga kababayan. Ano masasabi niyo dito? At sino yung tinutukoy na bangag na presidente nito, Pasyo? Post your comments below.